Good morning. So maraming kabataan ngayon ang bakit nagkakaroon sila ng depression, bakit nagkakaroon sila ng inggitan, at saka parang nagiging malayo yung feelings nila sa isa't isa. Hindi sila hindi sila sumasama sa mga kabataan na parang hindi nila ka-vibes. Yung bakit ba? Oh, okay. So alamin natin bakit gano'n. So ito ang tanong, who am I? Sino nga ba ako? Una, dapat alam ng bata kung paano sagutin yung tanong na yun. Dapat maliwanag para sa isip niya at dapat ito ay 100% niyang alam na ako ay anak ng Diyos. Yun ang dapat niyang isasagot. At kapag sinabing anak ka ng Diyos, syempre, ibig sabihin, wala siyang taong nakikita na hindi anak ng Diyos. Hindi pwede kasing siya lang yung anak ng Diyos, paano yung ibang tao? Tapos ito, I am happy, loved, and safe. Dapat alam niya rin, sabihin niyan sa sarili niya na siya ay masaya, siya ay minamahal or iniibig, at siya ay ligtas. Kapag hindi niya rin alam masabi yan, siguro alam niyang sabihin pero hindi niya nararamdaman, hindi siya naniniwala na totoo na siya ay happy, na siya ay iniibig, at siya ay ligtas. So, kailangan, diyan papasok din yung role ng magulang. Ang role ng mga parents syempre is kailangan liwanagin na bakit siya dapat ay isang masayang bata, isang iniibig na bata, at isang ligtas na bata. So, nandun na rin yung relasyon ng magulang sa Panginoon. Kapag malayo din ang magulang sa Panginoon at wala ring alam sa Bible or sa mga ibang katuruan na nilalapit tayo sa Panginoon, syempre mahihirapan ang bata na i-define ang mga bagay na yan. Ito naman, ang koneksyon ng isip at buhay. Kailangan alam din ng bata yung koneksyon ng iniisip at saka ng kanyang buhay. Maski sa mga magulang, kung sisimulan ng mga magulang nung sila'y bata pa, kung ang isip nila ay hindi rin tama ang direksyon, syempre kung ano yung naging isip nila dati, yun ang direksyon ng buhay nila ngayon. Sabi nga, kapag ikaw ay ito, ask and it is given. Kapag ikaw daw ay humingi, ikaw ay bibigyan. Ang tanong, humingi ka ba? Kanino? Baka naman sa sarili mo lang isip hinihingi. Siguro minsan nagdadasal din tayo, pero hindi lahat ay naiibigay. Siguro kailangan din nating unawain na para sa iyong ikabubuti, ibinibigay ang iyong hinihiling. Pero kung hindi, ito ay hindi binibigay. Maaring ibigay ito sa later part ng iyong buhay. Pero, may mga development kasi dapat ma-develop ka pa sa ganon. May mga bagay kasi na hindi talaga, yung mga hinihiling natin na hindi talaga natin nakukuha kasi nga hindi pa tayo ready. Kaya nga sabi nga, kapag nag-wish ka, be careful. Kasi kapag binigay sa'yo, baka hindi mo alam i-handle. Ito naman, as you think, so shall it be. Kung ano daw iniisip mo ay mangyayari. Naniniwala ka ba doon? Alam mo, ito talaga ay makapangyarihang salitain ito. Kasi alam mo bang nung nilikha ang langit at lupa, yan ay ang ginagamit lang ng ating Diyos ay ang isip niya. At kapag kinumad niya pa, kapag sinabi niya pa, lalo nang mangyayari. So sa isip pa lang may power na. At ganun tayong mga tao, meron tayong power of thought. Kaya kailangan, kung ano ang gusto mo, yun ang isipin mo. Huwag mong isipin yung kung ano-ano, mga problema. Lalo kang magkakaroon ng problema. Kasi nga, kung ano daw ang iniisip, lalong mapapapunta sa'yo. Ito, thoughts become things. Totoo rin yan. Yung mga iniisip mo, laman ng isip, for example, puro basura, sugal, bisyo, lahat, yun lang ang talagang mapapasok sa buhay nyo. So kung gusto mo ay tagumpay, abundance, yan, yung mga pagkain na gusto mo, lahat isipin mo, ibibigay yan sa'yo. Kasi ang universe, kung ano ang sinasabi mo, yun ang command mo.
For example, sinabi mong malungkot ako, masakit ako, yan talagang ibibigay niya sa'yo. Kaya be careful. Yan, align your thoughts with your desires. Paano yan? Paano i-align yung thoughts with your desires? Ang desires mo ay malaking bahay, pero ang isip mo ay yung kahirapan. Hindi, di ba magkaparehas? Malayong malayo. So, kailangan naka-align yan. Ito, mapapansin nyo dito may mga picture ako ng rope. Yan, rope. Actually, ang rope, maraming bagay yan. Maraming pagkagamitan. Pwede mong gamitin dekorasyon, pwedeng pantali dito sa duyan-duyan natin. Pwede rin siyang gamitin sa pagpapakamatay. So, ibig sabihin, ang mga bagay na nakikita natin, may mga kanya-kanya ring dahilan kung bakit andun sila. Pwede silang gamitin sa masama, pwedeng gamitin sa mabuti. So, kaparehas ng isip natin, kapag ginagamit natin yan sa masama, talagang masama ang makukuha. Katulad nito, ginawa niya ito, pantali sa leeg, ano ang mangyayari? Ito naman, yung ginamit niya ay tali sa duyan, di masaya pa yung mga anak niya, masaya din siya kasi tuwing sumasakay tayo sa duyan, di ba, iba ang pakiramdam. Masaya tayo. Ngayon, kung gusto mo ng bahay na malaki, kahit nakatira ka sa barong-barong o sa maliit na bahay, sa magulong bahay, isipin mo ay magandang bahay. Talagang pupunta sa iyo yan. Hindi man talaga yan. Hindi imposible yan. Kaya nga sinasabi, di ba, hindi nyo ba naririnig? Your thoughts shall set you free. Kaya lang, paano kanya mapi-free? Kung nandun yung isip mo nakakulong din sa isang lugar na ayaw mo naman doon, palabasin mo. So kahit na ang nakikita mo sa paligid ay kahirapan, tapos mga pusari, mga tae, kung ano-ano nagkalat dyan, huwag mong ilagay yung isip mo doon, basta ilagay mo lagi sa mabuti. Isipin mo rin, kahit na hindi masaya ang pamilya mo, broken family, isipin mo rin ang isang pamilya na masaya. Isang araw, magkakaroon ka rin yan. Basta lagi kang magtitiwala. Yan ito the universe listens to your thoughts. Kasi tayo ay mga thought beings. Hindi tayo basta inilabas lang na para tayo nanggaling lang sa buho ng kawayan. Tayo ay anak ng Diyos at ang Diyos napakamakapangyarihan ng isip niya. At meron tayo nun. Kaya nga nagagalit tayo sa ang mga anghel ang mga ibang, yung mga demons, mga spirits na mabababa. Kaya sila ay gusto tayong lokohin, lagi tayong inaano ang isip, nililito ang mga isip natin na hindi tayo mahal ng Diyos. Sila yun. Kasi nga, wala silang ganon. Tayo, binigyan tayo ng Diyos ng yung kapangyarihan nila, binigay din sa atin. Kaya kailangan alam natin gamitin yun para sa mabuti. Kung gusto mo mabuting trabaho, ayan, isipin mo rin ang mabuting trabaho. At habang iniisip mo yun, syempre gagawa ka rin ng paraan para marating ang mga pangarap na yun. Basta straightforward ka lang. Nag-iisip ka nga ng magandang trabaho pero hindi ka nag-aaral. Laro ka ng laro. Mobile Legends, yan, kung ano-ano. Barilan ng barilan. Tapos, hindi kayo pumapasok sa school, ayaw makinig sa teachers, ayaw magkaroon ng magandang grades, nandun nga sa school, pero ang mga grades naman ay kulang, ayaw mag-aral, magbasa. So, paano nyo, yun nga yun na yung sabing alignment. Kapag nag-a-align, kapag gusto nyong i-align yung mga thoughts ninyo with your desires, kailangan yung thoughts kasi may mga corresponding actions yan. Speak your desires into existence. Di ba ang sabi doon sa Biblia habang nililikha ng Diyos itong kalupaan? Let there be light. Kasabi niyang let there be light and there was light. So ganun din tayo. Let there be peace, let there be love, let there be house, let there be happiness, let there be abundance. Yun, ganun yun. Speak your desires into existence. Pero kailangan ang gawain natin nag-a-align doon sa gusto natin. The law of attraction at work. It is really at work. Kaya wag kayo mag-iisip ng mga bagay na ayaw ninyo sa buhay ninyo. Conceive, believe, and achieve. Ibig sabihin nito, kapag ang isang bagay, una ay papasok sa isip yan. At maniwala ka. And then, makukuha mo yan. Achieve, do it.
Kapag hindi yan pumasok sa isip mo, kapag hindi yan na-conceive, ibig sabihin, kapag hindi yan pumasok sa isip mo, paano mo siya maa-achieve? Hindi nga sumagip sa isip mo na gumawa ng isang bagay na mabuti. O, di ba? So, kailangan muna nasa isip. So, ang pag-unlad, nagsisimula talaga yan sa isip. Kailangan yun ay, ang follow-up doon ay paniniwala and then action. Kasi hindi pwedeng naniniwala ka lang pero walang action. Magkasama lagi yon. Ito naman, ngayon tatanungin mo ang sarili mo, sino ba talaga ako? Ano ba talaga ako? Ako ay isang masayang tao, masipag, maganda, matalino, mahal ng Diyos at healthy. So, yan ang sabi ko sa sarili ko. Pero ang sabi ng ibang tao, ako daw ay problemado, tamad, pangit, bobo, pinabayaan ng Diyos sakitin. So, kanino ako maniniwala? Hindi ba dapat mas maniwala ka sa sarili mo na ikaw yan? Bakit kailangan mong makinig sa iba? O ayan, bakit mas marunong pa ba sila sa'yo? Ikaw ito masaya ka, masipag, maganda, di paniwalaan mo yung sinasabi mo at mas maganda kung ano yung pinapaniwalaan mo na positibo, yun ang paniwalaan mo. Huwag kang maniwala dito. Huwag kang papayag na yung basura ng ibang tao pinapasok pilit dito sa'yo. Hindi nga ikaw to, i-cross out mo to, lahat ng iniisip ng iba, ng ibang tao, na hindi maganda tungkol sa'yo, ay huwag mong pabayaan pumasok sa'yo. Basura nga yun Huwag kang papayag. At yan ang magiging cause ng depression mo kapag lagi kang nakikinig sa ibang tao. Kilala mo ang sarili mo Una talaga dapat talaga kilala mo ang sarili mo. At una talaga kailangan alam mo rin na yung Diyos mo ay mahal ka. Dahil kung hindi, mahihirapan kang bigyan ang sarili mo ng mga ganitong description. 'Di ba? Oh. Ito, huwag tayong parang mas bilib pa sa demonyo. Pero sa Diyos ay hindi. Paano nangyari yun? Na maniniwala ka sa mga bulaan sa paligid mo? Sino ba sila? Kilala ka ba nila? Alam ba nila kung ano ka? Hindi nila alam siguro na yung liwanag na nasa kanya ay meron din sa iyo. O kapag kasi ang mga taong kung ano-ano ang pinagsasabi, mga mahilig sa chismis, may kadiliman ng isip niyan. Kasi hindi ka pwedeng naninira ng kapwa mo tapos sasabihin mo naniniwala ka sa Diyos. Kasi kung naniniwala ka sa Diyos, dapat mahal mo ang kapwa mo. Hindi pwedeng ganito. 'Di ba? Ito ang ating mga dapat gawin. Mga kabataan natin, mga nanay, mga tatay, kung walang nanay, kung walang tatay, sana may isang matanda sa pamilya na magtuturo sa kabataan na ganito. Ugaliin magdasal. At yung mga libro, sana kung may Biblia kayo, paminsan mag-open up kayo. Open. Kung hindi nyo kaya naman i-explain yung nasa Bible, mag-join man lang kayo ng mga congregations, ng mga groups. Yung mga masisipag discuss ng Biblia sa kabataan, mag-join kayo doon. Hindi pwedeng ang mga kabataan ay iiwanan natin na mag-isang nag-iisip tungkol sa buhay nila. Kasi hindi talagang isipin mo nga sa edad 14 o edad 20 pababa, meron na ba tayong bukas na isip? Di ba wala? So talagang mga yan, naghahanap ng liwanag. Kumbaga nangangapa. So, tayong mga medyo gising na, medyo bukas na, turuan din natin yung ating mga kabataan sa paligid na makita nila yung daan. Tapos, yan, sabihan natin sila maniwala sa sariling kakayahan. Kasi kung ikaw mismo, wala kang tiwala sa sarili mo, sino magatiwala sa iyo? 'Di ba? So, ipakita mo na kaya mo. At kahit hindi mo kaya, edi kayanin mo, pag-aralan mo kung paano. Ito, wag na wag kang magpaloko sa mga bulaan. Yung mga bulaan kasi alam mo ba na si Satanas ay ama ng mga bulaan. Kaya pag may mga bulaan tao, asabihan ka na hindi mo kaya yan, ay bulaan yan. Kasi anak ka nga ng Diyos Ikaw ay binigay dito, nilagay ka dito sa lupa para ma-develop ka.
at maging katulad kanila na mas matataas ang isip, maging enlightened tayong lahat dito sa lupa. Kaya nga, nagpapadala lang tayo sa mga sinasabi ng iba. Bakit nga ba tayo laging naniniwala sa iba? Sipatin natin yung mga sarili natin. Alamin natin kung gaano kalakas o katibay yung relasyon natin sa Diyos. Dahil kung hindi tayo matibay, talagang mas maniniwala tayo sa iba. Lalo na yung mga sinasabing bumubulong ng mga espiritu. Marami ngayon ang nilalapitan ng mabababang spirit kasi nga sa sarili nila hindi nila kilala. Hindi nila alam kung paano pagtibayin ang relasyon sa Panginoon. So, paano tayo maliligtas sa mga ganong sitwasyon? So, kailangan talaga ugaliin magdasal. Alamin ang mga dasal na mga matitibay laban sa mga ganyang pangyayari, nilalapitan ng mga kung ano-ano. Ito po, mga dapat tandaan, lahat tayo ay nilikha ng Diyos. May karapatan tayong maging malaya sa ating kaisipan, sa ating mga salita at sa ating mga gawa. May karapatan tayong magbago tungo sa sariling pag-unlad. May karapatan tayong magtagumpay at magpayaman sa sariling buhay. May karapatan tayong gumawa ng kabutihan at maging inspirasyon sa iba. May karapatan tayong maging masaya at puno ng pag-asa. Sa bawat araw, ang bawat isa sa atin ay may kakayahan na bumuo ng mas makulay at mas makabuluhang buhay. Huwag po tayong maniwala sa mga bulaan na wala tayong tsansa magbago. Kung nagkasala tayo noon, naging marumi tayo, di ba kapag nagiging marumi tayo, pag may ginagawa sa labas, nagtatrabaho tayo, naliligo lang tayo. So, ganun din sa Panginoon. Hindi naman niya sinabi na, di ba kaya nga meron din sa Biblia na sinasabing, di magsisi. Di ba? At unang-una, kapag kayo nakagawa ng kasalanan, unang-una, kayo ang magkapatawad sa sarili ninyo. At ganun din sa iba. Kung nagkasala yung iba, patawarin nyo din. Hindi yung paulit-ulit na sinasabi na, ay ganyan yan. Ba't wala na ba ang karapatan magbago ang bawat isa? Paano lahat tayo pupunta sa langit niyan? Kung dito pa lang sa lupa, hirap na tayong magkaintindihan sa isa't isa. O, di ba? Tapos ang sasabihin natin sana dumating na si Jesus para nandito na ang langit. Hindi po pwedeng, hindi posibleng magkaroon ng langit sa lupa. Sa mismong sa loob ng isang bahay, ang bawat family member hindi rin nagkakasundo. So, ganun po yan. Kailangan talaga may mga malawak tayong pangunawa. So, yun lang po ang masasabi ko ngayon. Medyo napahaba na po ito. Maraming salamat po. Sana i-like nyo po, follow and share itong aking video na to. Sana nasiyahan din kayo kahit konti. Punta po kayo FB Ate Vicky Lynn. Salamat po.